Mga bossing, isang bagay ang masasabi natin ngayon. Hindi na normal ang Western Conference. Kung noong mga nakaraang season ay mayroon tayong isa o dalawang obvious na paborito, ngayon, halos bawat division may kuponang kayang manalo ng 50 games. May defending champion, may young superstars, may mga veteranong gustong habulin ng championship, at may mga kuponang gumawa ng malalaking trade para biglang baguhin ang kanilang kapalaran. Nandiyan ang Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, at marami pang iba. Pero ang mas nakakagulat, may mga superstar na nagpalit ng team. Unahin natin ang team na hindi natin pwedeng baliwalain. Oklahoma City Thunder, 64 wins at sila ang defending champions, pero may malaking pagbabago. Umalis sina Luguentz Dort, Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Hindi sila ang pinakamalalaking pangalan sa NBA, pero napakahalaga nila sa depth ng Thunder. At dito nagkaroon ng tanong, mas mahina ba ang Thunder? Sa papel? Oo. Pero hindi ibig sabihin na bumagsak na sila. Dahil nandyan pa rin si Shai Gilgeous-Alexander, nandyan si Jalen Williams, at nandyan si Chet Holmgren. 3 players na kayang baguhin ang laro. At ang pinakamagandang bagay para sa Thunder? Hindi sila umaasa sa isang superstar lamang. May system sila, may defense, may depth, at may championship experience na ngayon. Pero may problema. Sa playoffs, bawat possession ay mahalaga. Kapag nabawasan ang depth mo, mas lalong nakakapagod ang season. Ngayon, kung may isang team na sobrang nakakatakot sa West, ito yon. San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper, at isang core na mabilis na lumalago. 62 wins noong nakaraang season. At kahit hindi nila napanalunan ng championship, nakita na natin kung gaano kataas ang ceiling nila. Ang pinakamalaking advantage nila? Si Wembanyama. Kapag nasa court siya, nagbabago ang buong geometry ng basketball. Hindi mo pwedeng basta-basta pasukin ang paint. Hindi mo rin pwedeng basta-basta iwan sa perimeter. At habang gumagaling siya, mas lalong lumalaki ang problema ng kalaban. Nagdagdag din sila ng veteran presence kay Tobias Harris. Hindi ito blockbuster move. Pero minsan, hindi mo kailangan ng blockbuster. Kailangan mo lang ng isang veteranong marunong maglaro ng basketball. At iyon ang Spurs ngayon. Young stars plus experience. Kaya kung tatanungin ninyo ako kung sino ang may pinakamalaking chance na maging number 1, San Antonio ang isa sa top candidates ko. At ngayon, Nikola Jokic, 3 beses na MVP at isa sa pinakamagaling na basketball players sa kasaysayan. Simple lang ang problema ng Denver, hindi si Jokic. Ang problema ay ang depth at ang health. Nawala sina Jonas Valanciunas at Tim Hardaway Jr. Pinalitan sila ni na Marvin Bagley ikatlo at Trevon Brazile. Hindi ito flashy, pero ang Nuggets ay hindi nangangailangan ng flashy. Kailangan nila ng players na makakasabay sa basketball IQ ni Jokic. At kung healthy si Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson at iba pa, dangerous ang Denver. Kaya sa regular season, high seed. Sa playoffs, depende sa health. Ito ang isa sa pinaka-interesting na changes sa buong West. Minnesota traded Julius Randle, lumabas din si Naz Reid, at ang kapalit, LaMelo Ball. Imagine this, Anthony Edwards, LaMelo Ball. 2 explosive guards. 2 players na kayang gumawa ng offense at sa unang tingin, nakakatakot. Pero may malaking question. Defense. Dahil kilala natin si Anthony Edwards bilang scorer at defender. Pero si LaMelo, mas kilala siya sa offense. Kaya paano nila babalansehin ang lineup? At paano ito makakaapekto kay Rudy Gobert? Dahil dati, napaka-physical ng Minnesota. Pagdating naman sa Houston, isa lang ang pangalan na kailangan nating pag-usapan. Kevin Durant. At tandaan, hindi maliit na akwisisyon ang magkaroon ng Kevin Durant. Pero hindi naging maganda ang pagtatapos ng Rockets noong nakaraang season. First round exit. Ngayon, isa sa pinaka-pinag-uusapang team, Los Angeles Lakers. Wala na si LeBron James at malinaw na ngayon kung kanino nakasentro ang franchise, Luka Doncic. At gumawa sila ng major moves, Colin Sexton, Walker Kessler, Quentin Grimes at iba pa. Sa papel, mukhang loaded. Pero may tanong. Mas malakas ba talaga sila kaysa nung may LeBron? Hindi automatic dahil kahit 41 years old si LeBron, malaki pa rin ang impact niya. Ngayon si Luka na ang primary superstar at kailangan niyang maging healthy. Kailangan ding mag-step up si Austin Reeves. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Warriors, Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler,
Kristaps Porzingis, Al Horford. At ang bagong pangalan na dapat nating bantayan, Yaxel Lendeborg. Hindi blockbuster acquisition ang ginawa ng Warriors. Hindi nila nakuha si LeBron. Hindi nila nakuha ang isa sa pang superstar. Pero may isang bagay silang pinanatili, ang kanilang championship DNA. Ito ang trade na maaaring maging sleeper move, Ja Morant to Portland. Last season, 42 wins ang Portland. At ngayon, may Ja Morant sila. Pero may malaking tanong, paano siya makaka-fit sa existing backcourt? Pwedeng magkaroon ng chemistry problems. Para sa akin, Portland is a play-in, play-off contender. Pero hindi pa championship contender. Phoenix had a surprisingly solid season. At ngayon, nagdagdag sila ng Miles Bridges. May Devin Booker, may Jalen Green, may Dillon Brooks, at ngayon ay mas marami silang scoring options. Pero hindi pa rin sila perfect. Sa West, hindi sapat ang pagiging good. Kailangan mong maging exceptional. Kaya Phoenix, possible play-in team. Pero kailangan nilang patunayan ang kanilang consistency. Pero mga ka-NBA, may isang bagay akong gustong iwan sa inyo. Hindi ko iniisip na ang number 1 seed ang automatic na magiging champion. Dahil kung playoffs na, ibang basketball na yon. At dito nagiging interesting ang Warriors. Dito nagiging interesting ang Spurs. At dito nagiging dangerous ang Denver. Dahil ang tanong ay hindi, sino ang pinakamagaling sa October? Ang tunay na tanong ay, sino ang magiging healthiest at pinaka-ready sa April? At kung si Stephen Curry ay healthy, kung bumalik si Jimmy Butler sa dating form, kung maging reliable si Porzingis, at kung biglang mag-click si Yaxel Lendeborg, huwag ninyong isipin na madaling talunin ang Warriors. Ito ay gera, at bawat game, bawat possession, bawat injury, bawat trade, maaaring magbago ng buong season. Kaya ngayon, gusto kong malaman ang prediction ninyo. Sino ang magiging number 1 sa Western Conference? At higit sa lahat, sino ang magiging Western Conference champion? I-comment ninyo ang prediction ninyo sa baba. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, like the video, subscribe sa channel, at i-on ang notification bell dahil habang papalapit ang 2026-27 season, mas lalo pang magiging mainit ang NBA. Peace out!